eh. Tumutulo yung mantika guys, oh. Yan, yan oh. Yan, nagmamantika. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, alam nyo po ba guys na ang pag-aalaga po ng itik ay isa sa magandang negosyo guys. Dahil po ang kanilang mga itlog ay pwedeng gawing balot, itlog na maalat, or pwede nating ibintang fresh egg. Ayan. Or pwede po nating ipapisa upang sa ganun po ay bintang sisiw sa mga magsasaka guys na gustong mag-alaga po ng itik. Pero ang ituturo ko ngayon sa inyo guys ay tungkol po sa paggawa ng masarap na itlog na maalat. Kung wala kayong itlog ng itik guys, pwede po kayong bibili sa mga farmer ng itlog. Gaya niyan, bumili po ako ng itlog ng itik dahil po kulang yung ating itlog ng mga itik guys. Ayan guys, magmi-mix na po tayo ng ating ingredients. Clay, asin at tubig lang guys. Kung ilan po yung timbang ng ating asin guys, ganun din po yung timbang ng ating clay. At saka estimate na lang po yung ating tubig upang sa ganun po ay hindi masyadong basa yung ating ingredients guys. Dahil po pagkatamtaman lang po yung tubig, maganda po yung pagkakapit ng clay at asin dun po sa ating shell po ng itlog. Ayan. I-mix natin mabuti guys upang sa ganun po ay pantay yung distribution ng asin at clay. At para matanggal na rin yung bilog-bilog ng ating clay guys. Ayan po. Yan, pagkatapos i-mix, isasawsaw na po natin yung ating itlog ng itik. At saka i-pile doon po sa ating plastic container guys. Ayan po. Ipapile po natin, buburuhin po natin yan ng 15 to 21 days. Pagsapit po ng 21 days guys, pwede nang hugasan. At saka lutuin guys. Lulutuin po natin ng 3 to 6 hours. Mas matagal pong lutuin guys, mas masarap po yung ating itlog na maalat. Ayan po. Bali magmamantika-mantika po yung kanyang egg yolk. Ayan. Sa pagluluto naman guys, pagkakulo po ng tubig, ayan, pwede na tayong magbawas ng apoy upang sa ganun po ay hindi po mag-uumpugan. Pag malakas po kasi yung kulo guys, mag-uumpugan yung itlog, magkakrak po, malulugi po tayo guys. Ayan, pagkaluto guys, pwede na natin kulayan yung ating mga itlog. Yan, yung pagkukulay guys, palatandaan lang po yan na may display po tayo sa ating mga tindahan. May display po tayong itlog na maalat. Kahit malayo po yung ating customer guys, ay malalaman po nila na may pabinta po tayong itlog na maalat guys. Ayan po. Pero po pwede po hindi kulayan guys. Ayan guys, maglalagay na po tayo doon sa ating mga tray. Ayan, napakaganda po negosyo ito guys. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede po. Ayan. Habang hinihintay na maluto or hinihintay na pwede nang lutuin yung ating binurong itlog guys. Ayan. Pwede tayong makatrabaho na ibang trabaho sa ating bahay guys. Ayan. Ayan guys, tinutulungan po ako ng aking mga anak sa pag-pile doon sa ating mga tray guys. Ayan. Pagkatapos pong i-pile sa tray guys, pwede na nating i-deliver kung saan po yung ating mga customer guys. For example, sa mga talipapa, sa mga palengke, sa mga tindahan guys. Kung may mga mag-wholesale po guys, mas maganda kasi isahan lang po yung ating pag-deliver guys. Ayan po. Ayan yung ating mga sultid guys, ready for delivery na guys. Naghihintay na po yung ating wholesaler. Ayan na po sila. Okay guys, sana po may natutunan po kayo sa aking video about sa salted egg making guys. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayong mag-comment upang sa ganun po ay masagutan po natin yung inyong mga katanungan guys. Ayan, mamonetize na po natin yung ating pinagpagurang produkto guys.
Ayan. Okay guys, salamat po sa panonood. At good luck po kung interesado po kayo sa negosyong ito guys. Salamat po at God bless us all guys. Good luck.